Dahil sa kahirapan ng buhay, kaya hindi nakapagtapos ng pag-aaral si Monique. Pagka-graduate niya ng high school ay kaagad siyang tumulong sa kanyang ama sa bukid. 3 silang magkakapatid at siya ang panganay. Bago siya pumunta ng bukid ay naglalako muna siya ng mga kakanin sa buong barangay nila. Dagdag tulong din kasi yon sa pamumuhay nila. Isang araw, sa pilitan na kinukuha sa kanila ang lupang sinasaka ng kanyang itay ng anak ng dating may-ari noon. Ngunit hindi pumayag ang kanyang ama dahil ibinigay na daw ito sa kanya bago namatay ang may-ari. Hinanapan ng titulo ng lupa ang kanyang ama at nang walang maipakita ang kanyang ama ay nagbanta ang mga ito na sa pagbalik nila ay palalayasin na sila doon. Nang ayaw umalis ng kanyang ama ay sinabi na lamang na matapobreng babae na bayaran na lamang nila ang lupa sa halagang 1.5 milyong piso. Binigyan sila nito ng 2 linggong palugit. Gulong-gulo ang kanyang ama dahil hindi alam nito kung saan kukuha ng ganoong kalaking halaga. Upang makatulong siya rito, ay pumasok siya sa club na pinagtatrabahuhan ng kaibigan niyang bakla bilang waitress. Ngunit kulang pa rin ang kinikita niya roon. Ano kaya girl, kung magpa-table ka na lang kaya sa customers? Tapos bawat hipo, may bayad yon. Lalo na kung ilalabas ka nila at may mangyari sa inyo, mas malaking kikitain mo. Ayoko, Roxy. Hindi ko nakikita ang sarili ko na ibebenta ang aking katawan sa iba't ibang mga lalaki. Yun lang kasi ang paraan para makaipon ka kaagad at malikom ang perang kailangan mo. Salamat na lang, Roxy, pero ayoko talaga. Hanggang isang gabi ay pinatawag si Roxy ng manager ng club dahil may VIP customer na gustong kumausap rito. Dali-daling pinuntahan niya ang silid kung nasaan ang customer na gustong kumausap sa kanya. Ganoon na lamang ang pagtili niya na makilala kung sino ito. Kayo po pala, Mr. Drake Aragon. Ano pong kailangan niyo sa akin? Bakit gusto niyo ako makausap? Ang sabi sa akin ng manager ninyo, kilala mo yung bagong pasok na waitress dito? Yes. Gusto kong papuntahin mo siya sa bahay ko dahil gusto ko siyang makausap. Tungkol po saan? Siya ang napipisil kong maging asawa ko sa loob ng 365 days. Nang matapos ang pag-uusap nila ni Drake Aragon, ay kaagad niya yung sinabi kay Monique. Eto na yun, friend. Masasagot ng pangangailangan mo ng pera. Hindi kita maintindihan, Roxy. Anong asawa sa loob ng 365 days? Hindi ako sigurado. Dahil sabi niya, siya na daw magdidiscuss sa'yo. Friend, ano pang inaantay mo? Mayaman yung si Drake Aragon. Malawak ang rancho niya. At bukod doon, may mga negosyo pa yan sa iba't ibang bansa. Pagkamat alanganin si Monique sa bagay na yon, ay lakas loob pa rin siya nagtungo sa mansyon ng mga Aragon sa bayan nila. Nakangiti siyang pinapasok ng kasambahay nito. Halos malula siya sa sobrang laki at ganda ng bahay nito. Pati ng mga kagamitan na kanyang nakikita ay halatang mga mamahalin. Hindi pa niya nakikita ang lalaki, pero ang sabi ng mga kababaihan sa barangay nila ay gwapo daw ito. Ilang sandali pa ang lumipas ay nakarinig siya ng mga yabag. Paglingon niya ay nakita niya ang isang napakagwapong lalaki na ngayon ay palapit na sa kanya. Tama nga ang sabi-sabi ng mga kababaihan, napakagwapo nga nito. Tumikim ito bago siya sinenyasan na maupo sa mahabang sofa. What's your name? Monique Ayala po, sir. Ilang taon ka na? 22 po. Virgin ka pa ba? Po. Answer my question. Opo. Good. Nagka-boyfriend ka na ba noon? May nakahawak na ba sa katawan mo? Sir, kung ganyan po ang itatanong niyo sa akin, ay mas mabuti pang umalas na lamang ako. Pasensya na po sa istorbo. Hindi ka aalis. Sasagutin mo ang mga tanong ko. Hindi pa po ako nagkaka-boyfriend dahil wala pa yun sa isip ko. Mabuti na yung sigurado ako na malinis kang babae. Na wala ka pang karanasan sa mundo ng sex. Gusto kita maging asawa sa loob ng 365 days. At sa loob ng mga araw na yon, dapat mabigyan mo ako ng anak. Babayaran kita ng 6 na milyong piso. Gagawa tayo ng kontrata. At ang bata, oras na maipanganak mo siya, ay wala ka ng karapatan dahil kasama yun sa binayaran ko. Napanganga na lamang siya sa mga winika nito sa kanya. Anong akala nito sa kanya? Baboy na pwedeng ibenta ang anak? Mawalang galang na po, Mr. Aragon. Pero hindi ko po matatanggap ang alok ninyo. Kahit gaano po kalaking halaga ang kapalit nito. Dahil hindi ko po ipinagbibili ang pagkatao ko. Gusto ko lang magkaroon ng anak. Kaya ko to ginagawa.
Eh di ang girlfriend mo po ang anakan mo. Yan ang mahirap sa inyong mga mayayaman eh. Lahat gusto niyong bilhin gamit ang pera niyo. Pasensya na po talaga, pero hindi ko po talaga kayang tanggapin ang alok ninyo. Naiwang naiiling na lamang si Drake, hindi siya makapaniwala na tinanggihan nito ang ganoong kalaking halaga. Ayaw niyang mag-asawa dahil ayaw niyang manatili sa isang relasyon. Para sa kanya, pare-pareho lamang ang mga babae. Hindi marunong makontento sa isang lalaki gaya ng mama niya. 10 taong gulang pa lamang siya noon nang iwan sila ng kanyang ina dahil sumama ito sa lalaki na naging dahilan ng pagkamatay ng kanyang ama. Binaril nito ang sarili dahil hindi nito matanggap na iniwan sila ng kanyang ina. Lumaki siya sa pangangalaga ng kanyang abuela at ngayon, eto, kinukulit na siya na mag-asawa. Umabot pa sa punto na pinagbantaan siya nito na kapag hindi siya mag-aasawa ay wala siya makukuha ni piso sa kayamanan nila. At yon ang hindi niya papayagan. Siya nagpakahirap para mas lalong mapalago ang mga negosyo nila. Tapos, idodonate lang ng abuela niya dahil wala siyang asawa at anak. Gabi-gabi ay laman siya ng mga club. Gusto niya mag-relax at mag-enjoy bago umuwi ng bahay. Pero ni minsan ay hindi siya gumamit ng babae para punan ang pangangailangan niya bilang isang lalaki. Hanggang isang gabi ay nakita niya ang babaeng kasama ng isang bakla na nagtatrabaho sa club na pinupuntahan niya. Alam kaagad niya sa mga kilos nito na hindi ito kalad-karing babae. Kaya ang babae ang napisil niya maging asawa at maging ina ng magiging anak niya. Gusto niyang makasiguro na malinis ang babaeng gagamitin niya. Ayaw niya nung nagamit na ng iba, lalo pat maging siya man ay virgin pa sa usaping sex. Ano ka ba naman girl? Bakit mo tinanggihan ang alok ni Drake Aragon? Dahil hindi ko pinagbibili ang pagkatao ko. Okay, ipagpalagay na natin na hindi mo ipinagbibili. Pero girl, 1 linggo na lang ang natitira at mawawala na sa inyong lupa at maging ang bahay ninyo. Tama ka, Roxy. Pero hindi ko naman maatim na ibenta ang katawan ko sa bastos na lalaking yon. Bastos na akong bastos. Pero ang tinatawag mong bastos ay siya lang naman na makakatulong sa problema ninyo. Kaloka ka girl, ang taas na fried chicken mo. Kinagabihan ay hindi makatulog si Monique sa kakaisip kung saan kukuha ng perang pambayad sa lupa nila. Dahil sa pagmamahal sa kanyang ama at sa kagustuhan niyang hindi mawala sa kanila ang lupang sinasaka ng kanyang ama, ay pikit mata siyang kakapit sa patalim. Kinabukasan, maaga pa lamang ay nagtungo na siya ng bayan kung saan nakatira si Drake Aragon. Buo na ang desisyon niyang tanggapin ang offer nito sa kanya. Nagulat pa ito na makita siya sa labas ng bahay nito. Mabuti na lamang at naabutan niya pa ito. Anong ginagawa mo rito? Pasigaw na tanong nito sa kanya. Sir, nandito ako para tanggapin ang offer ninyo sa akin. Kung available pa po. Talaga? Kailangan ko lang po talaga ng pera. Kahit mahirap ito para sa akin, pikit mata kung tatanggapin para sa ama ko. Bumaba ito ng kotse at sininyasan siya na sumunod rito. Pumasok sila ng study room. Iniabot nito sa kanya ang isang papel na naglalaman na magiging kasunduan nila. Basahin mo muna yan bago mo pirmahan. Binasa nga niya ito at nakasaad doon na magsasama sila bilang mag-asawa sa loob ng 365 days. Kailangan niya ito mabigyan ng anak bago dumating ang 365 days. Magtatalik sila hanggang sa makabuo sila. Pagkatapos niyang maipanganak ang baby ay hindi niya ito pwedeng makita dahil kasama yon sa binayaran sa kanya. At doon na rin magtatapos ang kanilang kasunduan. Alam niyang mahirap pero para sa kanyang ama lahat ay kaya niyang gawin. Walang pag-aalinlangan na pinirmahan niya ito at saka inabot sa lalaki. Nakita niya ang pagsilay ng ngiti sa mga labi nito. Kailan ko makukuha ang pera? Lakas loob niyang tanong, bagamat may nararamdaman siyang kaba sa kanyang dibdib na hindi niya mawari kung ano yon. Bukas na bukas din. Paglipat mo rito, makukuha mo na kaagad ang pera na pag-usapan natin. Tango lamang ang sinagot niya rito at nagpasya na siya lumabas ng study room. Ngunit bigla ito nagsalita na ikinahinto niya. Ngayon pa lang, ay ihanda mo na ang sarili mo para sa akin. Nakita pa niya ang patagong pagngisi nito sa kanya bago siya nito tinalikuran. Iisipin pa lamang niya na makikipagtalik siya rito ay kinikilabutan na siya. Ngunit kailangan niyang lakasan ang kanyang loob dahil wala nang atrasan yon. Hindi niya alam kung paano magpapaalam sa kanyang ama at mga kapatid niya. Dahil yun ang unang beses na malalayo siya sa pamilya niya. Pero para sa pamilya ay kailangan niya maging matibay.
Kinagabihan ay nilapitan niya ang kanyang ama na abala sa panonood ng TV. Itay, pwede ko po ba kayong makausap? Oo naman anak, tungkol ba saan ang pag-uusapan natin? May pera na po tayong pambayad kay Aling Mercy. Itay, sa atin na po ang lupa. Hindi na nila yun makukuha sa atin kahit kailan. Ha? Saan ka naman kumuha ng pera? May nakuha po akong trabaho sa bayan, Tay, at malaki-laki po ang pasahod nila. Nag-advance po ako at pumayag naman po sila. Yun nga lang, dapat sa kanila ako tumira. Anak, pasensya ka na nang dahil sa akin, kailangan mo magtrabaho. Ayos lang naman sa akin kahit mawala ang sakahan natin, kaysa naman malayo ka sa amin. Huwag po ninyo kong alalahanin, Tay. Kaya ko po ang sarili ko. Ang mahalaga sa atin na po yung lupang yon. Niyakap niya ito na mahigpit at sinabi niya rito na bukas din ay kailangan na niyang lumawas ng bayan para mag-umpisa na sa kanyang trabaho. Nakukonsensya siya dahil nagawa pa niya magsinungaling rito. Malungkot siya nagpaalam sa dalawa niyang kapatid. Hindi niya mapigilan na umiyak dahil yun ang unang beses na magkakalayo sila. Mag-iingat kayo rito ha? Huwag kayong magpapasaway kay Itay. Opo ate. Sabay na sagot sa kanya ng dalawa. Gusto sana niya magpaalam sa kanyang ama pero ayaw nito dahil malulungkot lamang daw ito pag nakita siyang umalis na. Hapon na nang dumating siya sa bahay ng binata. Wala ito roon dahil nasa rancho ito. Magiliw siyang pinapasok ng katulong nitong si Aling Telma. Ipinagbilin daw kasi sa kanila ni Drake na pagdating niya ay aasikasuhin siyang mabuti. Hinatid siya nito sa kwarto ng binata at halos malula siya sa sobrang laki nito. Malaki pa yon sa buong bahay nila. Gabi na ay wala pa rin ang binata. Hanggang sa dalawin na siya ng antok at hindi niya namalayan na nakatulog na pala siya. Samantala, maingat na pumasok ng kwarto si Drake dahil alam niyang sa mga oras na yon ay tulog na si Monique at hindi nga siya nagkamali. Tinunghayan niya ang kabuuan nito at napawaw siya dahil perfect body ang dalaga. Naramdaman ni Monique na may mga matang nakatunghay sa kanya. Dahan-dahan niyang minulat ang kanyang mga mata at nakita niya ang nakatayong si Drake. Sorry, naistorbo ko ba ang tulog mo? Hindi naman po. Matulog ka na. Don't worry, wala naman akong gagawin sa'yo ngayon. Good night. Gustuhin mong matulog ni Monique ay hindi na siya dalawin ng antok. Dahil hindi siya sanay na may katabing lalaki at idagdag pa na sobrang lamig ng aircon. Maamo pala ang mukha nito pagtulog. Pero kapag gising ito ay palagi nakasalubong ang mga kilay nito at may ilang kalapitan ito. Nagising siyang may nakayakap sa kanya at nang imulat niya ang kanyang mga mata ay mukha ng lalaki ang sumalubong sa kanya. Gusto sana niyang tanggalin ang kamay nitong nakayakap sa kanya dahil naaasiwa siya. Ngunit natatakot naman siyang magising niya ito baka magalit pa ito sa kanya. Sinubukan na lamang niyang matulog ulit ngunit hindi na siya dalawin ng antok pa ulit. Nanatili lamang siyang gising at hinintay na magliwanag. Pagsapit ng alas 5 ng umaga ay akma na sana siyang babangon para tumulong sa pagluluto sa baba pero may mga kamay na pumigil sa kanya. Pagtingin niya sa binata ay gising na pala ito. Saan ka pupunta? Paus na tanong nito sa kanya. Tutulong magluto sa baba. Nauutal niyang tugon rito. Hindi mo obligasyon na tumulong sa pagluto o sa kahit anong gawaing bahay man dito. Ang gawin mo lamang habang nandito ka ay maging asawa ko at bigyan ako ng anak. Maliwanag ba? Opo. Good. Bigla ang paggapang ng kaba sa kanyang dibdib sa sinabing yun ng binata. Wala naman siyang karapatang magreklamo dahil bayad na siya nito at dapat lamang niya itong sundin dahil ito ang boss niya. Kamuntikan pa siyang mapatili nang maramdaman niya ang mainit nitong mga labi na ngayon ay humahalik sa kanyang kamay pataas sa braso niya. Diyos ko Lord, ngayon na ba niya kukunin ang puri ko? Napasinghap pa siya nang maramdaman niya sa kanya leeg ang mga mumunti nitong halik na nagdudulot ng hindi niya maipaliwanag ng pakiramdam. Wala pa siyang karanasan sa sex o kahit na halik dahil hindi pa siya nagkaka-boyfriend. Pero may napapanood naman siya sa mga palabas na about kissing. Hindi naman niya alam na ganoon pala ang pakiramdam kapag ikaw na mismo ang hinahalikan ng isang lalaki. Ilang sandali pa ay malaya na nitong inaangkin ang kanyang mga labi na mas nagdulot ng kakaibang pakiramdam sa kanya. Mapusok ang mga halik na yon at ramdam niya ang panggigigil nito sa mga labi niya.
Marahas nitong pinunit ang kanyang kasuotan at wala siya nagawa nang tumambad rito ang kanyang kahubaran. Aaminin niyang nagugustuhan niya ang ginagawa nito sa kanya. Marahil dahil first time niya yon kaya bago sa pakiramdam niya. Napasigaw pa siya sa sobrang sakit dulot ng pag-angkin nito sa kanya. Nakita naman niya sa mukha nito ang pag-aalala. Muli siya nitong pinaliguan ng mga mumunting halik na sa tingin niya ay nakabawas sa sakit na nararamdaman dahil sa ginawa nitong pagbasag sa kanyang kristal. Napabalikos pa siya ng bangon na magising siyang madilim na sa kwarto. Nang kapain niya ang kanyang cellphone na mumurahin ay 6:00 na pala ng gabi. Naramdaman niya ang pagkalam ng kanyang sikmura. Bumangon siya at bumaba. Nang makita siya ni Aling Laura ay niyaya siya nito sa kusina at pinaghanda siya ng makakain. Manang, si Drake po, nasaan po? Kanina pa umalis, baka pabalik na yon. Bakit ma'am? Namiss mo po ba agad si sir? Aha? Naku ma'am, wag na po kayong mahiya sa amin. Dahil normal lamang yon dahil bagong kasal kayo. Alam mo ma'am, ang swerte ninyo kay sir. Dahil bukod sa mabait na, matulungin pa sa mga mahihirap. Bonus na lamang ang kagandahan lalaki nito. Napangiti na lamang siya sa kwento sa kanya ni Aling Laura. Kahit papaano ay panatag na ang kanyang loob dahil mabait naman pala ang binata kahit na palagi nakasalubong ang mga kilay nito at parang pasan ng mundo. Hindi naman nagtagal ay dumating na ito at tinutusan nito si Manang Laura na tulungan ng driver sa pagbaba sa mga pinamili nito sa sasakyan. Hindi siya nito pinansin, tinapunan lamang siya nito ng tingin at umakyat na ito ng kwarto. Naiwan siya sa sala na hindi alam ang gagawin. Ayaw niya akong patulungin sa gawaing bahay. Anong gagawin ko? Nagulat pa siya nang bigla itong magsalita sa hagdanan. Ang akala niya kasi ay nakaakyat na ito ng tuluyan. Ano pang ginagawa mo dyan? Umakyat ka na rito. Paggalit nitong sabi sa kanya. Sa sobrang taranta niya ay mabilis siyang umakyat ng hagdanan. At sa sobrang pagmamadali niya ay kamuntikan pa siya ma-out of balance. Mabuti na lamang at maagap siya nitong nahawakan. Careful. Pasensya na. Hingi niya rito ng paumanhin. Next time, mag-iingat ka para hindi ka mapahamak. Ayoko mapahamak ka dito mismo sa bahay ko. Maliwanag ba ha, Monique? Opo, maliwanag. Pwede ba? Tigilan mo nga ang kakaupo mo sa akin? Dahil hindi naman ako ganoong katanda pa. 38 pa lang ako. At kaya kitang angkinin maghapon at magdamag kung gugustuhin ko. Bigla niya naalala ang nangyari sa kanila ng binata kanina. Kung paano siya nito inangkin ng 3 beses. Sa tingin niya ay talaga sinusulit nito ang binayad sa kanya nang sa ganon ay mabuntis kaagad siya nito. Ngunit na mapadaing siya sa sobrang sakit ay nakita naman niya sa mukha nito ang labis na pag-aalala sa kanya. Ano pang ginagawa mo dyan? Pumanay ka na rito. Muling sigaw nito sa kanya na muli niyang kinataranta. Pagkapasok nila ng kwarto ay inutusan siya nito na maligo na. Bagamat nagdadalawang isip siya kung susundin ito, ngunit nang tignan niya ito ay masama ang tingin nito sa kanya. Tingin na nagsasabing sundin niya ito. Mabilis siyang tumayo at nagtungo ng banyo. Taranta niyang nilak ang pintuan. Diyos ko, ikaw na pong bahala sa akin kung anong buhay man ang naghihintay sa akin dito. Kamuntikan pa siyang mapasigaw nang bigla na lamang bumukas ang pintuan at iluwa mula roon ang binata na walang ibang suot kundi ang black brief nito. Napatakip pa siya sa kanyang mga mata dahil yun ang unang beses na may nakita siyang nakabrief lamang na lalaki. Ngunit hinawakan nito ang mga kamay niya at tinanggal sa kanyang mga mata. Open your eyes, sweetie. Utos nito sa kanya ngunit nanatili lamang siya nakapikit. I said open your eyes. Malaki ang boses nitong utos sa kanya na labis niyang kinatakot. Unti-unti niyang minulat ang kanyang mga mata at nakita niya ito nakatayo pa rin sa harapan niya. Nakipagtitigan ito sa kanya at ramdam niya sa mga titig nito ang pagnanasa. Doon lamang niya napagtanto na wala siyang suot ni isang saplot man. Akma sana niyang tatakpan ng kanyang hubad na katawan nang pigilan siya nito. Bayad ka na. Kaya pwede ba? Huwag ka na mag-inarte pa. Nandito ka para maging asawa ko at bigyan ako ng anak. Yun lamang gagawin mo habang nagsasama tayo. Walang pakundangan na binuhat siya nito at dinala ng kama at doon ay muli niya itong inangkin. Pinaghahalikan nito ang buong katawan niya at nang magsawa ito ay ang mga labi naman niya ang hinalikan nito. Mapusok at mapaghanap ang mga halik na ginagawad nito sa kanya. Makalipas ang ilang sandali ay matagumpay siya nitong inaangking muli.
At aaminin niya na may kung anong init na nabubuhay sa kanyang katawan na hindi niya alam kung para saan yon. Katulad kanina ay hindi ito tumigil hanggat hindi pagod na pagod ang katawan nito. At kahit siya man ay pakiramdam niya ay mauubos na rin ang buong lakas niya dahil sa ginawa nitong pag-angkin sa kanya ng paulit-ulit. Hindi niya namalaya na sa sobrang pagod ay nakatulog na din siya sa tabi nito habang nakayakap ito sa kanya. Nang magising siya ay madaling araw na at nakaramdam siya ng pagkalam ng kanyang sikmura. Dahan-dahan siyang bumaba at nagtungo ng kusina para kumuha ng makakain. Tanging flashlight lamang ng kanyang cellphone ang nagsisilbing liwanag sa kusina. Daig pa niya ang magnanakaw sa itsura niyang yon. Binuksan niya ang ref at nakakita siya ng cake at nilabas niya yon. Nagtimpla na rin siya ng gatas. Nasa kasarapan siya ng pagkain nang biglang magliwanag ang buong kusina at nakita niya ang nakatayong si Drake. Nakasimangot itong tumingin sa kanya habang naglalakad patungong ref. Sa susunod, kung kakain ka ng ganitong oras, gumamit ka ng ilaw, ha? Para hindi ka mapagkamalang magnanakaw. Pasensya na. Puro ka pasensya. Pasensya. Alam mo ba, nauubos na ang pasensya ko sa'yo. Pasensya na talaga. Pangako lahat ng sasabihin mo ay tatandaan ko para hindi ka na magalit sa akin. Dapat lang. Dahil sa bawat pagkakamali mo, ay may kaakibat na kaparusahan yon. Anong kaparusahan ang sinasabi mo? Sa bawat pagkakamali mo, ay isang araw ang madadagdag at katumbas ng isang araw yon ay isang buwan. Ha? Hindi ko maintindihan. In short, madadagdagan ng 365 days na pananatili mo rito. Kung ayaw mo mangyari yon, ay umayos ka at kumilos ka ng tama. Teka, parang hindi naman ata makatarungan yung sinasabi mo, ha? At saka ang kasunduan natin, 365 days lang. I know, pero kung hindi ka aayos at gagalaw ng tama, ayun na magiging kaparusahan mo. Remember, I'm your boss, at ang boss ay sinusunod, hindi tinatanggihan. Ang daya mo! May sinasabi ka? Wala. Then, finish your food dahil may gagawin pa tayo. Ha? Naglakad pa ito paakyat ng hagdanan ngunit hindi nakaligtas sa mga mata niya ang patagong pagngisi nito. Nagmamadali niyang tinapos ang kanyang pagkain. Bagamat alam na niya kung anong tinutukoy nitong gagawin nila, ay wala naman siyang karapatan para magreklamo o tumanggi. Pagpasok niya ng kwarto ay nakadapa ito habang nakahubad. Nataranta pa siya nang bigla itong humarap sa kanya at hilahin siya nito palapit rito. Marunong ka ba mag-massage? Konti. Pakimasahe mo naman ang likod ko. Ang sakit-sakit kasi eh. Please? Minasahe nga niya ito at sa tingin niya ay nagugustuhan nito ang ginagawa niyang pagmamasahe rito. Nang matapos niya itong i-massage ay humiga na rin siya sa tabi nito. Nalingunin niya ito ay mahimbing na ulit itong natutulog. Kinaumagahan paggising niya ay wala na ito sa tabi niya. Ang akala niya ay nakaalis na ito ngunit nagulat pa siya nang bumukas ang pintuan at ito ang nakita niyang pumasok. Maligo ka na at isasama kita. Saan? Pwede ba? Huwag ka na maraming tanong. Maligo ka na lang para makakain na tayo at nang makaalis na, okay? Taranta pa siyang tumayo at naglakad papuntang banyo para maligo. Alam niya nakasunod pa rin ang tingin nito sa kanya hanggang sa isara niya ang pintuan ng banyo. Pagkatapos nga nilang kumain ay agad silang umalis. Ang akala niya ay kung saan na siya ito'y sasama. Yun pala ay sa rancho nito. Nakita niyang halos lahat ng mga taong naroon ay sa kanya nakatingin. Sir, sino po yung maganda niyong kasama? Narinig pa niyang tanong ng isang lalaki na hindi nalalayo ang edad sa itay niya. Asawa ko po, Mang Cardo. Nagulat pa siya sa sinabing yun ni Drake. Dahil ang inaasahan niyang sasabihin nito ay tauhan siya nito pero mali siya. Inipon lahat ni Drake ang mga taong naroon at nakangiti nitong sinabi na asawa siya nito. Hindi niya yun inaasahan dahil hindi naman totoo na mag-asawa sila. Ni hindi naman sila nagpakasal at higit sa lahat pareho namang hindi nila gusto ang isa't isa. Anak lamang ang habol nito sa kanya kaya siya nito binayaran na maging asawa. Malawak ang rancho nito, halos lahat ng mga klase ng kabayo ay naroon na. Iniwan muna siya nito sa isang kubo dahil sumama ito kay Mang Cardo dahil may isang kabayo daw ang manganganak. Habang inaantay niya itong bumalik ay naisipan muna niyang umidlip. Nagulat pa siya na may mga kamay na humawak sa mukha niya. Ang buong akala niya ay si Drake yun.
Pero nang imulat niya ang kanyang mga mata, ay ibang lalaki ang kanyang nakita. Kinakabahan niyang winaksi ang panghahas na kamay ng lalaki. Kalma, Miss Beautiful. Wala naman akong gagawin masama sa'yo. Pasensya na po, nagulat lang ako. Alam mo ba na delikado ang matulog rito? Sa isang tulad mong magandang babae? Hindi ko alam dahil ngayon lang naman ako nakapunta rito. I know. Anyway, I'm Jake. And you are? Monique. Nagulat pa siya nang bigla na lamang nitong hinalikan ang kamay niya. Ngunit mas nagulat siya na magsalita si Drake at nang tingnan niya ito ay madilim ang mukha nito habang salubong na salubong ang mga kilay nito. Sino nagsabi sa'yo na pwede mong hawakan at halikan ng pag-aari ko? Malakas nitong boses habang nakaharap kay Jake. Wala naman akong ginagawa sa kanya kahit tanungin mo pa siya. Next time, huwag mong hahawakan ng pag-aari ko kung ayaw mo magkagulo tayo rito. Mabilis siya nitong hinila kung saan nakaparada ang sasakyan nito. Nang makapasok siya sa loob ng sasakyan, ay malakas nitong sinara ang pintuan na halos ikinabingi niya sa sobrang lakas. Umikot ito sa driver's seat at inumpisahang buksan ang makina ng sasakyan. Habang nasa biyahe sila, ay hindi niya ito kinakausap o tinatapunan lamang ng tingin. Hindi niya alam kung anong ikinakagalit nito, gayong wala naman siyang ginagawang masama rito. Nang makarating sila ng bahay, ay mabilis itong pumasok. Habang siya ay naiwan pa rin sa sasakyan. Nagpalipas muna siya roon ng ilang minuto bago nagpa siya lumabas ng sasakyan at pumasok ng bahay. Pagkapasok niya ng kwarto ay nakita niya itong nakaupo sa gilid ng kama. Nag-aatubili pa siya kung papasok ba siya o lalabas dahil nakakatakot ang itsura ng binata at halatang galit na galit ito. Kung papasok ka, pumasok ka na. Bulyaw nito sa kanya na ikinataranta naman niya. Maingat siyang pumasok at nagpa siyang tumuloy ng banyo, ngunit napahinto siya na magsalita ito. Unang kita mo pa lang sa kanya, ay ang bilis mo kaagad nagpahalik. Bakit, Monique? Hindi ka ba nag-e-enjoy sa ginagawa natin? Hindi ba kita napapasaya? Wala akong ginagawa, siyang humalik sa kamay ko. Tsaka mabilis ko namang kinuha ang kamay ko mula sa kanya. Dahil tapos na, nahalikan ka na niya. Ang ayoko sa lahat ay yung may nangingialam sa mga pag-aari ko. Tao man yan o bagay. Hindi ko alam, Drake, kung ano yung kinakagalit mo. Pero hindi mo kailangan magalit sa akin dahil wala naman akong ginagawang masama. Dapat lang, Monique. Dahil ayoko sa lahat ay yung niloloko ako at ginagawang tanga. Maligo ka ng mabuti. Gusto kong matanggal ang bakas ng halik na lalaki yun sa'yo. Kahit siya mismo ay hindi rin alam kung ano nga bang yung kinakagalit niya. O marahil ayaw lamang niyang matulad sa papa niya na niloko ng kanyang mama at pagkatapos ay sumama ito sa lalaki nito. At si Jake ang bunga ng paluloko nito sa papa niya. So tuwing tinitignan niya si Jake ay matinding galit ang nararamdaman niya rito. Hindi niya ito kayang tanggapin bilang kapatid niya. Kinahapunan ay niyaya siya lumabas ni Drake bagaman nakasimangot pa rin ito sa kanya. Hindi niya alam kung saan ba talaga sila pupunta dahil wala naman itong sinasabi. Kaya siya na mismo ang naglakas loob na magtanong rito. Saan tayo pupunta? Sa inyo. Tipid nitong tugon sa kanya. Anong sa inyo? Sa bahay niyo. Ha? Pupunta tayo sa bahay? Bakit? Hindi ba ngayon mo ibibigay sa tatay mo ang pera? Oo nga pala. Nawala sa isip ko. Talaga mawawala sa isip mo dahil baka iba nang iniisip mo. Wala akong iniisip, sadya nakalimutan ko lang talaga. Shut up. Ayoko marinig ang mga sasabihin mo dahil hindi ako tanga. Basta ito lang tatandaan mo, Monique. Habang nagsasama tayong dalawa, ay hindi mo ako pwedeng lokohin. Hindi ka pwedeng magkaroon ng relasyon sa kahit sino mong lalaki. Dahil sa akin ka lang. At ang pag-aari ko ay walang pwedeng makialam dahil hindi niyo gugustuhin na magalit ako. Hindi niya mapigilan ang matakot rito dahil alam niyang seryoso ito sa mga sinasabi nito sa kanya. Wala naman siyang balak na lokohin ito dahil wala yon sa pagkatao niya. Makalipas ang 2 oras ay narating din nila ang bahay nila. Mabilis siyang bumaba ng sasakyan at tinawag ang mga kapatid niyang sina Bamba at Totoy. Masayang masaya siya nitong sinalubong ng yakap at halik sa pisngi. Ate, sino siya? Turo ni Bamba kay Drake na nakatayo sa gilid ng kotse. Siya ang Ako ang asawa ng ate mo. Agaw nito sa sasabihin sana niya. Nagulat siya sa sinabing yun ni Drake. Ni sa panaginip ay hindi niya naisip na sasabihin yun ng binata sa mismong kapatid pa talaga niya.
Pinapasok niya sa loob ng bahay ang kanyang mga kapatid, habang hinila naman niya sa likuran ng bahay ang binata. What? Nalalagim mga mata nitong tanong sa kanya nang silang dalawa na lamang. Bakit mo yun sinabi sa mga kapatid ko? Paano ko sabihin nila yun sa itay namin? Tsak na magagalit yun sa akin. Ano ka ba? Masyado ka naman nervyosa. Just relax, okay? Sa unang pagkakataon ay nakita niya itong ngumiti. Ngiti na hindi niya alam kung para saan yon. Ginagap nito ang isa niyang kamay at saka dinala sa mga labi nito. Naramdaman niya ang mainit nitong hininga na tumama sa kanyang balat. Nagulat pa siya nang dalhin yun ni Drake sa mga labi nito at gawaran ng mga mumunting halik na nagdulot ng iba yung init sa kanyang katawan. Daig pa niya ang nakukuryente sa sobrang init nun. Ang akala niya ay wala na itong gagawin pa. Ngunit bigla na lamang siya nitong kinabig at walang paalam na inangkin nito ang mga labi niyang nakaawang. At yun ang tagpong naabutan ng kanyang ama. Mabilis niyang naitulak si Drake at natatakot na tumingin rito. Anong ibig sabihin nito, ha, Monique? Itay, magpapaliwanag po ako sa inyo. Dapat lang, dahil hindi ko gusto ang naabutan ko. Itay, siya po si Drake Aragon ang... Good day, sir. I'm Drake Aragon, ang magiging asawa ng anak ninyo. Ano? Asawa? Yes, sir. Sa katunayan nga po niyan, nandito ako para formal na hingi ng kamay ng inyong anak na si Monique. Ano ba sinasabi mo kay Itay? Relax, akong bahala sa'yo. Ikaw bahala sa akin? Pero pinapahamak mo naman ako. Nginitian siya nito ng ubod ng lapad tsaka muling hinarap ang kanyang Itay. Inutusan naman siya ng kanyang Itay na pumasok na ng bahay dahil kakausapin daw nito si Drake. Abot-abot ang kabang kanyang nadarama ng mga sandaling yon. Lalo na't sinabi nito na magiging asawa niya ito. Hindi niya talaga alam kung ano ang tumatakbo sa utak nito dahil pabago-bago ito ng mood na parang bagyo. Minsan signal number 1 at minsan naman ay signal number 4. Naiiling na lamang siyang pumasok ng bahay at hinanap ang kanyang mga kapatid. Samantala, pinaliwanag na maayos ng binata kay Mang Robert na malinis ang intensyon niya sa anak nito at nakahanda niya itong pakasalan sa susunod na taon. Naging maganda ang takbo ng pag-uusap nila ni Mang Robert at niyaya pa siya nitong mag-shot ng lambanog. Kahit hindi siya familiar sa klase ng alak na yon, ay malugod niyang pinagbigyan ang alok nito sa kanya. Masarap ang lasa ng lambanog kaya naman hindi niya namalayan na nakarami na pala sila ni Mang Robert. Na ngayon ay Itay na ang gusto nitong itawag niya rito. Mula sa bintana ay nagtataka si Monique kung bakit mabilis na nakuha ni Drake ang loob ng kanyang Itay. At masaya pa ang dalawa habang nagiinuman sa labas ng bahay nila. Makalipas ang 2 oras ay tinawag siya ng kanyang Itay at dali-dali naman siya lumapit sa mga ito. Ipasok mo na yung asawa mo sa loob, Monique. Mukhang hindi na niya kaya maglakad pa. Itay, bakit naman ninyo kasi nilasing itong si Drake? Hindi siya sanay uminom ng lambanog. Alam ko naman yun, anak. Pero siya ang may gusto na tikman ng alak ng mahihirap. Pasalamat ka nga, Monique. Dahil kahit mayaman niyang mapapangasawa mo, ay marunong makisama sa tulad nating mahihirap. Kaya botong-boto ako sa kanya para sa'yo. Mana ka talaga sa akin, anak. Kasi ang galing mong pumili ng taong mamahalin at makakasama sa buhay. Nang maihiga niya sa papag si Drake, ay mabilis niyang hinubad ang suot nitong t-shirt. Pupunasan kasi niya ito ng maligamgam na tubig para mapreskuhan ang pakiramdam nito. Hindi pa man niya tuluyang nahuhubad ang suot nitong t-shirt nang bigla na lamang siya nitong kabigin dahilan para mapadikit ang katawan niya rito. Anong ginagawa mo sa akin? Gusto mo ba akong akitin? Tanong nito sa kanya habang mapupungay ang mga matang nakatingin sa kanya. Hindi ah. Bakit mo ko hinuhubaran? Para punasan ka kasi lasing na lasing ka. Sa susunod kasi huwag kang iinom kung hindi mo naman kaya. Ang yabang mo kasi. Ako? Tinawag mo mayabang? Oo, ikaw. Bakit? Sino bang may sabi sa'yo na hindi ko kaya? Ako, dahil yan ang nakikita ko sa'yo ngayon. Gusto mo ba subukan kung kaya ko? O hindi? Hindi na niya natuloy pa ang kanyang sasabihin dahil mabilis nitong sinakop ang kanyang mga labi at hindi niya yun napaghandaan. Mabilis itong umibabaw sa kanya at nag-uumpisa na maglakbay ang mainit nitong mga palad sa kanyang katawan. Bigla siyang umiwas nang hahalikan sana ulit siya nito. Bakit? Teka lang Drake, hindi ata nakalak ang pintuan, baka biglang pumasok ang mga kapatid ko. Hindi yon, ako ang bahala. Ayun ka na naman sa ikaw ng bahala. Ngunit sa gulat niya ay bigla na lamang nitong tinalokbong ang kumot sa kanilang dalawa.
at saka nito tinuloy ang naudlot na ginagawa. Bagamat hindi siya komportable sa kalagayan niyang yon, ay unti-unti na niya yung nakakalimutan dahil nadadarang na siya sa sobrang init na dulot nito sa kanya. Mabilis na lumipas ang mga buwan at hindi na malayan ni Monique na 7 buwan na pala niyang kasama sa iisang bahay si Drake. Pakiramdam kasi niya ay parang kahapon lamang sila nagkasama nito. Akala niya noong una ay mahirap itong pakisamahan dahil sa ugaling mayroon ito, pero mali pala siya. Dahil mukha lang itong istrikto pero may mabuting puso na tinatago sa sulok ng puso nito. Tuwing weekend ay palagi silang nauwi sa kanila at masasabi niyang close na ito sa itay niya at maging sa dalawa niyang kapatid. Kung minsan nga ay nagsiselos na lamang siya rito dahil mas gusto pa ito ng itay niya at ng mga kapatid niya kaysa sa kanya na totoong kadugo. Last month lamang na makilala niya ang Lola Francia nito na mabilis niyang nakasundo maging ito man sa kanya. Katulad ngayon, dumalaw ito sa kanila at maraming dala mga pagkain at iba't ibang klase ng mga prutas para daw mabilis siya mabuntis. Hindi nga rin niya alam kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nabubuntis. Gayong palagi naman silang active ng binata. Wala itong gabi na pinalagpas para maangkin siya, ngunit hindi naman siya mabuntis-buntis nito. Baka naman kasi stress ka girl, kaya ganon. Hindi naman ako stress, Roxy. Sadyang hindi lang talaga ako mabuntis-buntis. Nag-aalala na nga ako dahil malapit na matapos ang kontrata namin. Pero hanggang ngayon ay hindi ko pa rin siya nabibigyan ng anak. Ano ang sabi niya sa'yo? Wala naman siyang binabanggit sa akin, pero hindi ko talaga maiwasan na mag-alala. Kung magsayaw ka kaya, or magsimba ka sa Quiapo, tapos manalangin ka na sana mabuntis ka na. Ang layo naman nun, Roxy. Kung magbakasyon kaya kayong dalawa, sa lugar na tahimik, yung dalawa lang kayo, nang sa ganun ay makarelax din kayo. Anong tinutukoy mo? Honeymoon? Ay naku Roxy, para lang sa mga nagmamahalan ng honeymoon na yan. Hindi naman kami kasal ni Drake at mas lalong hindi namin mahal ang isa't isa para mag-honeymoon pa kami. Yung totoo girl, hindi mo pa rin ba natututunang mahalin si Drake? Bigla siya natahimik sa tanong na yun ni Roxy sa kanya. Dahil kahit siya man ay hindi niya rin alam. Ang tanging alam niya lang ay masaya siyang kasama ito at masaya siya sa piling nito. Bukod roon ay wala na. Samantala, sa bahay ng lola ni Drake, ay kausap niya ngayon ang kanyang lola na walang tinanong sa kanya kundi kailan ako magkakaapo. Kailan mo ba ako bibigyan ng apo? Sawang-sawa na siyang marinig ang salitang yon. Oo, noong una ay nagmamadali talaga siyang mabuntis si Monique. Pero sa paglipas ng mga araw ay hindi na niya yun naisip pa. Ang tanging iniisip na lamang niya ay paano kung matapos ang kontrata nila. May parte ng pagkatao niya ang ayaw pumayag na matapos na ang ugnayan nilang dalawa ni Monique. Dahil nasanay na siyang kasama ito mula paggising niya at hanggang sa pagtulog. Iisipin pa lamang niya na aalis ito ng bahay niya ay nakakaramdam na kaagad siya ng kalungkutan. Kinagabihan habang magkatabi silang nakaupo ng kama ay hindi niya mapigilan na sulyapan si Drake bagay na kaagad nitong napansin. Bakit? Drake, kasi ano? Ilang buwan na lang malapit na matapos ang kontrata natin. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin kita nabibigyan ng anak. Drake, paano kung dumating ang araw na matapos ang kontrata natin? Tapos hindi ko man lang nabigay sa iyo ang anak na gusto mo. Huwag mo munang isipin yan, matagal pa naman Ang mahalaga ay masaya tayong dalawa at nagkakaintindihan tayo, okay? Pero wala nang pero, okay? Wala na siya nagawa pa kundi ang tumahimik na lamang. Pero hindi talaga siya pwedeng mapanatag hanggat hindi siya nabubuntis. Ayaw niyang madismaya ito sa kanya at ayaw niyang magsisi ito na siya ang pinili nitong maging ina ng magiging anak nito. Lahat gagawin niya para makabuo silang dalawa kahit siya pa man ang unang gumawa ng hakbang para may mangyari sa kanila. Ilang araw pa lang ang lumipas pero hopya pa rin siya mabigyan ito ng anak. Lola Francia, pwede po ba magtanong sa inyo? Ano yon, Monique? Paano po kayo nabuntis noon sa first baby ninyo? Abay syempre, ano pa ba? Di naglabing-labing kami mag-asawa. At yun, nabuntis ka agad ako sa mama ni Drake. Teka nga muna, bakit mo ba tinatanong ang bagay na yan? Kasi nga po, hindi pa rin ako nabubuntis hanggang ngayon. Lola Francia, natatakot ako. Paano kung may sakit pala ako, kaya hindi ako nabubuntis? Ay naku bata ka,
Ilang buwan pa lang naman kayo nagsasama ni Drake, kaya okay lang yun. Huwag kang mag-alala, darating din ang araw na mabubuntis ka. Basta, ang kailangan mo lang gawin ay magdasal sa Panginoon at galingan. Isang araw ay kinausap niya si Drake. Bagamat kinakabahan siya ay lakas loob pa rin niya itong nilapitan. Para sabihin rito ang bagay na gusto niyang pag-usapan nilang dalawa. Pwede ba tayong mag-usap? Sige, maupo ka. Tungkol sa ating dalawa, Drake. Anong tungkol sa ating dalawa? Alam natin pareho na konting oras na lang natitira sa kontrata natin dalawa. Since wala ka naman binabanggit tungkol sa bagay na yon, kaya ako na lang ang magbabanggit. Okay. Willing ako mag-stay dito sa bahay mo hanggang sa mabigyan kita ng anak. Hindi ko alam kung ilang buwan o taon na nga abutin. Pero wala na akong pakialam pa. Ang mahalaga sa akin ay mabigyan kita ng anak. Paano kung hindi mo ko mabigyan ng anak? Willing ka ba na mag-stay dito forever? Nanlaki ang mga mata niyang tumingin rito at nakita niyang pasimple itong ngumiti sa kanya. Forever? Yes, sweetie. Forever. Hanggang sa huling hininga mo, ay sasamahan mo ko dito. Payag ka? Hindi ba parang sobra naman ata yun? Drake, may sarili din naman akong buhay at gusto kong magkapamilya. Pero paano ko yun magagawa kung habang buhay ako dito sa poder mo? I don't know. Maybe yan ang kapalaran mo. Kapalaran mong samahan ako hanggang sa pagtanda ko. Hindi ako papayag, Drake. So anong gagawin mo? Magsasayaw ako bukas sa Quiapo. Really? Oo, talagang talaga. At lahat ng santo na pwede kong tawagin, itatawagin ko, mabuntis lamang ako. Mabilis niyang tinalikuran si Drake at pumasok siya ng bahay. Tatawagan niya si Roxy at magpapasama siya rito. Hindi siya papayag na maburo lamang sa piling ng lalaki. Samantala, naiiling na lamang si Drake sa inastang yun ni Monique. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya rito o maiinis. Dahil mukhang ayaw siya nito makasama ng panghabang buhay. Hindi pa man tuluyang nakakaupo ng kama si Monique nang bumukas ang pintuan at si Drake ang pumasok. Nakatitig ito sa kanya habang naglalakad palapit sa kinaroroonan niya. Oh, bakit ka sumunod? Di ba may ginagawa ka pa sa labas? Bigla mo na lamang akong iniwan doon. Dahil tapos na ang pag-uusap natin dalawa. Hindi pa tapos, Monique. At ako lamang ang pwedeng tumapos sa pag-uusapan natin. Lumayo ito sa kanya at nagtungo ng closet. Binuksan ito ni Drake at mula roon ay nilabas nito ang isang envelope kung saan nakalagay ang kanilang kontrata. Nagulat na lamang siya nang buksan yun ni Drake at walang sabi-sabing pinagpupunit ang kanilang kontrata na labis niyang pinagtaka. Hindi niya alam kung ano magiging reaksyon sa ginawang yun ng lalaki. Bakit mo pinunit? Inis niyang tanong rito habang isa-isang dinadampot ang mga papel na punit-punit. Dahil gusto ko. Wala ng kontrata, Monique. At ito na ang bago nating kontrata ngayon. Kailangan mo akong pakasalan at kailangan mong tanggapin na ikaw ang magiging asawa ko. Ha? Seryoso ka? Bakit? Mukha ba ako nagbibiro? Hindi ko alam. Ewan ko sa'yo. Eto ang tandaan mo, ha? Habang kasal ka sa akin, ay hindi ka pwede magpaligaw sa iba. Pwede ka lamang magpaligaw kung patay na ako. Maliwanag? Oo na. Kahit talaga kailan ay hindi niya ito maintindihan dahil sa ugali nitong pabago-bago ng mood. Wala naman siya magagawa kundi ang pumayag sa gusto nito. Pero aaminin niya, may parte sa pagkatao niya ang kinilig sa sinabing yun ni Drake. Ang akala niya talaga ay nagbibiro lamang ito sa kanya. Pero makalipas ang isang linggo ay nagtungo sila sa bahay nila kasama ng Lola Francia nito para formal na mamanhikan sa itay niya. Malugod naman yung tinanggap ng kanyang itay at hindi na nito napigilan pa ang umiyak sa harapan nilang lahat. Mahal na mahal ko yang si Monique. Sana mahalin mo siya higit pa sa pagmamahal ko. At sana ingatan mo siya, ha? Huwag mong hahayaan na masaktan siya o may manakit na ibang tao sa kanya. Malugod ko ng pinagkakaloob sa iyong anak ko. Ikaw nang bahala sa kanya. Ha, Drake? Mahabang lintana ng kanyang itay habang umiiyak pa rin ito. Huwag po kayong mag-alala. Ako na pong bahala kay Monique. At sa inyong lahat ay nangangako akong mamahalin ko siya at iingatan na parang babasaging kristal. Ang gusto ko po sana, Tay, na sa oras na makasal kaming dalawa ni Monique ay sa bahay na rin po kayo tumira para magsama-sama na po tayong lahat doon. Sigurado ka ba sa sinasabi mong yan? Opo. Kung sino man po ang mga mahal at mahalaga kay Monique, ay mahal ko na rin.
Gusto ko po kasi maging isang masaya tayong pamilya. Nako Drake, isang napakagandang alok niyan para sa amin. Ngunit hindi ko maiiwan tong bahay at sakahan ko. Dito na ako nagkaisip at tumanda at dito na rin ako mamamatay. Ang ngitay talaga kung ano-anong sinasabi. Matagal pa kayo mamamatay no dahil makikita pa ninyo magiging anak namin. Tama po si Monique, Tay. Makikita at makakalaro pa ninyo ang mga apo ninyo. Kaya huwag po kayo mag-isip ng kung ano-ano. Nang silang dalawa na lamang ni Drake ang nasa maliit nilang salas, ay hindi niya mapigilan ang mapatingin rito. Ang gwapo talaga nito at walang babae ang hindi magkakagusto rito. Maswerte siya kahit papaano dahil siya ang napansin nito. Siyang inalok nito na maging asawa sa loob ng 365 days at ngayon magiging totoong Mrs. Aragon na siya. Wala man itong sinasabi sa tunay nitong nararamdaman para sa kanya, ay ramdam niyang may pagtingin din ito sa kanya at hindi yun pangarap. Dahil totoo yun. Dahil yun ang nararamdaman ng kanyang puso sa tuwing kasama niya ito. Hinawakan nito ang isa niyang kamay at dinala yon sa mga labi nito. Naramdaman na naman niya ang mainit nitong hininga na tumatama sa balat niya. Happy ka ba na magiging asawa na kita? Oo naman. Bakit mo natanong? Wala naman. Gusto ko lang manigurado. Mahirap na baka mamaya niyan ay kung kailan nasa simbahan na tayo ay saka ka naman umatras. Hindi mangyayari yung Drake dahil hindi ko yun gagawin sa'yo. Bakit? Dahil mahal mo na ako? Hoy, huwag kang assuming ha. Sus, nahiya ka pang umamin. Aminin mo na kasi na mahal mo ako para hindi na kita kulitin. Ewan ko sa'yo kung ano-anong sinasabi mo. Ang mabuti pa, tutulong muna ako sa kusina na magluto at na makakain na tayo. Tatayo na sana siya nang bigla na lamang nitong hulihin ang mga labi niya. Napasinghap pa siya sa bilis ng pangyayari dahil daig pa nito ang ipis sa bilis ng mga kamay nito. Sandali lang Drake, baka makita nila tayo dito. Bakit? Ayaw mo ba na makita nila tayong ganito? Siyempre oo, nakakahiya kaya. Gusto mo sa kwarto na lang natin ituloy para solo natin? Hoy, tumigil ka nga, katanghali ang tapat eh. Then sabihin mo sa akin na mahal mo ako para hindi na kita kulitin. Isang tanong, isang sagot. Mahal mo ba ako o hindi? Oo na, panalo ka na. Mahal kita, mahal na mahal kita Drake. Masaya ka na? I love you too Monique. Anong sabi mo? Mahal mo din ako? Yes, sweetie. Totoo ba to? Hindi ba ako nananaginip? Totoong totoo to Monique. Mahal kita Monique, walang halong biro yon. Kailan mo pa nalaman na mahal mo ako? Hindi na yun mahalaga. Ang mahalaga ay ang ngayon. Mahal kita at ikaw ang gusto kong makasama ngayon at magpakailanman. Hindi mo lang alam kung gaano mo ako pinasaya. Napakasaya ko dahil mahal mo din ako. Ubod ng higpit niya itong niyakap. Hindi niya inakala na mamahalin din siya ng isang Drake Aragon kahit isa lamang siyang hamak na anak na magsasaka. Tunay ngang kay buti ng Diyos sa kanya dahil binigyan siya nito ng isang lalaking mapagmahal sa kapwa. Na kahit mayaman ito ay hindi ito tumitingin sa katayuan sa buhay. Laging bukas ang puso nito para tumulong sa mga tao na nangangailangan ng tulong. Mabilis na lumipas ang mga araw at ito na ang araw ng kanyang pinakahihintay. Ang makasal kay Drake sa lalaking mahal na mahal niya. Mahigpit siya niyakap ng kanyang itay at nakita niya ang pagtulo ng mga luha nito. Magpapakabait ka sa asawa mo ha? Alagaan at pagsilbihan mo siyang mabuti gaya ng pag-aalaga mo sa amin. Opo tay, tatandaan ko po ang mga bili ninyo sa akin. Asahan po ninyo magiging mabuti ako may bahay ni Drake gaya ni inay. Alam ko naman yon anak, dahil lumaki ka mabuting bata at hindi kami nagkulang sa pangangaral sa'yo, sa inyo ng mga kapatid mo. Muli niya itong niyakap na mahigpit bago niyakap ang Lola Francia ni Drake. Masaya ako Monique na magiging parte ka na ng pamilya namin. At hindi ka magsisisi na pinakasalan mo ang apo ko dahil nasa tamang lalaki ka. Mahal na mahal ka ng apo ko at alam kong ganoon ka rin sa kanya. Masaya kitang tinatanggap sa pamilya namin. Salamat po Lola Francia. Salamat po sa pagtanggap ninyo sa akin bilang asawa ng apo ninyo. Makakaasa po kayo mamahal ko ng buong puso si Drake at magsasama kami sa saya at lungkot man. Yan ang nagustuhan ko sa iyo Monique dahil may malaki kang puso. Hindi rin nawala sa araw ng kasal niya ang kaibigan niya si Roxy na siya naging daan para makilala niya ang lalaking kanyang papakasalan at makakasama habang buhay. Dumating din ang half-brother nito na si Jake at maging ang mama nito. Masaya siya dahil sa wakas ay nagkaayos na ang mag-ina at nagkabati na rin ang magkapatid.
Nag-uumapaw ang kanyang tuwa habang kinakasal silang dalawa ng lalaki. Lalo na nang sabihin ng pare na ganap na silang mag-asawa. Mabilis siya nitong hinalikan sa mga labi bago ngumiti sa kanya. I love you, Mrs. Aragon. I love you too, Mr. Drake Aragon. Magkahawak kamay nilang nilapitan ang mga bisita nila. At pagkatapos ay ang kanyang itay na walang humpay ang pagtulo ng mga luha nito sa sobrang saya. Hindi na sila nagbalak pa mag-honeymoon dahil ang katwiran ni Drake ay araw-araw naman daw sila nag-honeymoon at pabor din yun sa kanya para hindi na sila lumabas pa ng bansa. Naging maganda ang pagsasama nila mag-asawa at wala siyang masabi sa kabaitan nitong pinapakita sa kanya at maging sa buong pamilya niya. Binilhan nito ng 3 malalaking kalabaw ang kanyang itay na siya nitong magagamit sa pag-aararo dahil buntis ang kaisa-isa nilang kalabaw. Bagamat nalulungkot siya dahil ilang buwan na rin ang nakalipas mula nang ikasal sila ay hindi pa rin siya nabubuntis. Nagplano ulit siyang pumunta ng Bulacan at Quiapo para manalangin at humingi ng tulong para mabuntis siya. Ngunit pinigilan siya nito. Bakit mo ba ako pinipigilan? Gusto ko lang naman magkaanak. Nang sa ganon ay mabuo na tayo bilang isang pamilya. Kahit isang anak lang, Drake, ay masaya na ako. Alam ko naman yon, Monique. At yun din ang gusto ko. Pero anong gagawin natin kung hindi pa ito ang tamang panahon para magkaroon tayo ng anak? Huwag kang mag-alala. Kahit anong mangyari ay hindi kita iiwan. Magkaanak man tayo o hindi. Kasi mahal kita. Talaga, Drake? Hindi mo ko iiwan? Kahit hindi kita mabigyan ng anak? Yes, sweetie. Salamat. Pero ang totoo ay kahit si Drake man ay nangangamba na rin. Dahil iniisip niya paano kung siya pala ang may problema, kaya hindi sila magkaanak ni Monique. Ayaw niyang isipin ang bagay na yon, ngunit hindi niya maiwasan. Gusto niya magpatingin sa doktor, ngunit natatakot naman siya sa magiging resulta nito. Niyakap niya ng ubod ng higpit si Monique sa kakinintalan ng halik sa noo. Naging masaya ang pagsasama nilang dalawa ni Monique kahit na wala silang anak. Binubuhos na lamang nila sa pagtulong sa mga charity ang kanilang oras. At pagkatapos ay namimigay rin sila ng mga pagkain sa mga batang lansangan. Yun ang naging buhay nila ni Monique sa nakalipas na 5 taon. At dahil doon kahit papaano ay hindi na nila iniisip na may kulang sa pagsasama nila. Dahil masaya na silang makatulong sa mga taong nangangailangan ng tulong. Nagpatayo din sila ng health center sa barangay ni Monique para hindi na kailangan pa lumuwas ng bayan ang mga taong may sakit. Nagsusupply din sila ng pagkain doon tuwing katapusan ng buwan. Para kay Drake ay masaya na siya kahit hindi man sila nagkaroon ng anak ni Monique. Dahil mas lalo nilang pinagbuti ang pagtulong sa mga tao. Hanggang isang araw ay nagising na lamang ang asawa niya na masama ang pakiramdam nito. Sweetie, namumutla ka. Ayos ka lang ba? Gusto mo dalhin na kita ng hospital? Hindi na. Pagod lang ito. Ipapahinga ko na lamang siguro. Sigurado ka ba? Oo naman. Ano ka ba? Katawan ko to. Kaya alam ko kapag hindi ko na talaga kaya. Okay, sige. Pero sabihin mo ka agad sa akin, ha? Kapag hindi mo na kaya. Sige. Lumipas ang ilang araw na walang nagbago. Palagi pa rin nahihilo si Monique at lalo itong namumutla. Idagdag pa ang pagbagsak ng katawan nito dahil hindi ito masyadong makakain ng maayos. Hindi na pumayag pa si Drake na ipagsawalang bahala yon dahil kalusugan na ng asawa niya ang nakasalalay rito. Kagad niya itong pina-check up sa pinakamalapit na hospital sa bayan na kaibigan niya mismo ang may-ari. Kamusta, Dok? Ano nangyayari sa asawa ko? Bakit madalas siya mahilo at walang ganang kumain? At bakit namumutla siya? May sakit ba siya? O ano? Sunod-sunod niyang tanong sa doktor dahil gusto talaga niyang malaman kung anong kalagayan ni Monique. Hinawakan siya sa kamay ni Monique, sabay sabing kumalma muna siya. Napabuntong hininga na lamang siya dahil hindi siya pwedeng kumalma hanggat hindi niya nalalaman ang kalagayan ng kanyang asawa. Relax, Mr. Aragon. Dahil walang sakit ang asawa ninyo. Anong walang sakit? Nakikita ba ninyo siya ngayon? Ayun o, ang tamlay niya at namumutla na. Uy Drake, huminahon ka nga. Huwag mo sigawan si Doc. I'm sorry. It's okay. I understand. Thank you. Kung walang sakit ang asawa ko, bakit siya nagkakaganyan? Normal lamang po yan sa nagdadalang tao. Congratulations, Mr. and Mrs. Aragon. Magkakababy na kayo. Nagkatinginan pa silang dalawa ni Drake at na makahuma ito ay muling hinarap ang doktor para kumpirmahin kung tama ba ang narinig nila. Tama ba yung narinig namin? Buntis ang asawa ko? Yes.
3 weeks and 5 days na siyang buntis. Wow! Finally, after 5 years, this is it. Nilapitan niya si Monique at pinugpog ng halik sa pisngi. Thank you, Monique. I love you very much. I love you too. Magiging daddy ka na. Sinabi ng doktor na kailangan mag-ingat si Monique dahil medyo maselan ang pagbubuntis nito. Kaya kailangan niya mag-bed rest at huwag masyadong kumilos. Nagulat pa siya nang kinabukasan ay bukod kay Manang Telma at Manang Laura ay may dumating pang 3 katulong. Bakit nagdagdag ka pa ng mga katulong? Dahil sila mag-aalhaga sa'yo habang nasa rancho ako. Ha? Yes, sweetie. Dahil kailangan mo mag-ingat, yun ang sabi ng doktor. Kaya wag na matigas ang ulo. Pero Drake, hindi naman ako lumpo. Kaya kong kumilos at… Shh, wag matigas ang ulo, Monique. 5 taon nating hinintay ang magkaroon ng anak. Kaya kailangan mo mag-ingat. Kahit kumuha pa ako ng 10 katulong ay gagawin ko. Basta maging ligtas lamang kayo ng anak natin. Ay, ang sweet naman ng asawa ko. Sige na nga, hindi na ako kukontra. Napakasaya ko, Drake, dahil sa wakas binigay na din sa atin ng Panginoon ang matagal na nating hiling. Pangako ko sa'yo, iingatan ko ang anak natin. Alam ko. Walang araw na hindi sa kanya pinaparamdam ni Drake na mahal siya nito. Kahit pagod dito sa rancho ay inaalagaan pa rin siya nito pag uwi ng bahay. Mabilis na lumipas ang buwan at ngayon ang araw ng ultrasound niya. Nagtataka din kasi sila kung bakit sobrang laki ng tiyan nito. Ay ganoong 6 na buwan pa lang naman ito. Ang sabi ng Lola Francia nila at tatay niya ay baka daw kambal ang anak nila. Kaya mas lalo sila na-excite na malaman kung kambal nga ba ang anak nila o kung ano ang gender nito. Kamusta, Doc? Baby boy ba o baby girl? Excited na tanong ni Drake sa doktora. Malapad itong ngumiti sa kanila at muling sumulyap sa monitor. It's a baby boys. Boys? Sabay pa nilang ulit sa huli nitong salitang binanggit. Yes, Mr. and Mrs. Aragon. Kung ganon, kambal ang anak namin? Sabay pa nilang tanong rito. Umiling ito sa kanila. Hindi lang po kambal ang magiging anak ninyo dahil higit pa sa kambal. What do you mean? Triplets po ang baby ninyo. Congratulations, Mr. and Mrs. Aragon. Oh my God. Tanging nabulalas na lamang ni Drake sabay yakap sa kanya. Dahil sa sobrang saya nilang mag-asawa sa binigay na blessing ng Panginoon sa kanila. Hindi lang isa kundi 3 pa. Kaya naisipan nila mag-donate muli sa mga charity at women's center kung saan may mga kababaihan na inaabuso ng mga asawa o ng ibang kalalakihan. Yun ang naisip nila kaysa magpa-party at magsayang ng pagkain. Namigay rin sila ng libre mga groceries sa bayan man at maging sa mga barangay. Yun ang pasasalamat nila sa biyayang natanggap nilang mag-asawa. Normal niyang naisilang ang kanilang triplets na pinangalanan nilang Eros, Aaron at Andre. Magkatuwang nilang inaalagaan ang kanilang triplets. Minsan nga ay nakokonsensya siya dahil lahat ng oras niya ay napupunta na lamang sa 3. Hindi na niya gaanong naaasikaso si Drake. Mabuti na lamang mabait ito at marunong umintindi sa kalagayan niya bilang isang ina ng 3 bata. Sa totoo lang, hindi naging madali ang maging isang ina, lalo na kung 3 ka agad ang aalagaan mo ng sabay-sabay. Gusto sana ni Drake na kumuha sila ng yaya na siyang makakatulong sa pag-aalaga sa mga bata. Ngunit tumanggi siya, dahil gusto niya ay siya mismo ang mag-aalaga sa mga ito hanggang sa paglaki ng triplets nila. Sa una ay mahirap. Ngunit nang nasanay na siya ay kaya na niyang pagsabayin ang pagiging isang asawa at ina ng triplets. Ngayon alam ko na kung bakit natagalan bago tayo nagkaanak, Drake. Bakit? Dahil triplets pa lang ibibigay sa atin ng Panginoon. Alam mo, sobra talaga ako nagpapasalamat na ikaw ang naging asawa ko. Dahil bukod sa gwapo na ay napakabait pang asawa at tama sa mga anak natin. Hindi lang sa amin kundi sa lahat ng tao. Proud na proud ako sa'yo, Drake. At hindi ako nagsisisi na sa'yo ako napunta. Mas proud ako sa'yo, sweetie. Dahil napakagaling mong mag-alaga sa amin. At hindi lang yon. Dahil kaya mong i-balance ang iyong oras sa amin, na pamilya mo, at sa pagtulong sa mga tao na nangangailangan ng tulong natin. Mahal na mahal kita. Unang kita ko pa lang sa'yo sa club, ay alam ko na kaagad na ikaw ang gusto kong maging asawa, at ina ng mga anak ko. Paano mo nasabi na alam mo na kaagad yon? Siyempre. Dahil yun ang nararamdaman at sinisigaw ng puso ko. Ang corny mo, hindi bagay sa'yo. Tara, saan tayo pupunta? Gagawa ng triplets ulit. Huh? Oo nga.
Aba, bahala kang gumawa mag-isa. Ah, ganun ah. Bigla na lamang siya nitong binuhat na parang isang sakong bigas na binitbit hanggang sa kanilang kwarto. Pagkababa nito sa kanya sa kama ay tumayo ito para patayin ang ilaw. Tanging lampshades na lamang ang nagsisilbing ilaw sa kanilang kwarto. Sapat na yon para makita niya kung gaano kaganda ang kanyang asawa na ngayon ay naghihintay sa kanya sa kama. Maingat niyang inangkin ang mga labi nito na kagad naman itong gumanti ng halik sa kanya. Masaya nilang pinagsaluhan ang init ng kanilang pagmamahalan. Kinaumagahan, nagising na lamang siya na wala na sa kanyang tabi si Drake. Napangiti na lamang siya nang maalala ang namagitan sa kanilang dalawa na nagdaang gabi. Wala itong kapaguran pagdating sa lovemaking. Lalabas na sana siya ng kwarto nang pumukas ito at nakita niyang pumasok si Drake na may dalang tray ng pagkain. Oh, bakit nagdala ka pa niyan? Pababa na ako. Huwag ka nang bumaba, dito ka nakakain. Ha? Bakit naman? Wala akong sakit, Drake, at mas lalong kaya kong bumaba. Alam ko, pero simula ngayon, ay mas lalo kitang aalagaan at babantayan. Bakit? Dahil malapit mo nang ipagbuntis ang triplets baby girls natin. Napabunghalit siya ng tawa sa winikang yun ni Drake. Paano para itong sira? Masyadong advanced at excited. Para kang OA. OA na kung OA. Basta gusto ko, ngayon pa lang ay doble-doble na ang pag-aalaga ko sa'yo. Para kapag ipagbuntis mo na ang triplets baby girls natin, ay alam nilang napakaalaga ng daddy nila. Ewan ko sa'yo. O siya, sige, ikaw ang bahala. Hindi naman ako ang mapapagod kundi ikaw. Talaga? Hindi nga nagtagal ay nagbunga ang pag-aalaga sa kanya ni Drake. Dahil muli siya nabuntis sa pang-apat nilang anak. Hindi nila alam kung babae na ba ang ipinagkaloob sa kanila o lalaki pa rin. Hindi naman yun importante sa kanila. Ang mahalaga ay may blessing ulit na pinagkaloob sa kanila galing sa Panginoon. Habang lumilipas ang araw ay napapansin ni Monique na masyadong maliit ang tiyan niya ngayon kumpara noon. Kaya alam kaagad nila na isang baby lamang ang nasa sinapupunan niya. At hindi nga siya nagkamali dahil nang dumating ang araw ng ultrasound ay isang baby lang ang nakita sa monitor. Ngunit may good news ang doktora niya dahil sa pagkakataong yon ay baby girl na. Abot-abot langit ang tuwang nadarama nilang mag-asawa dahil sa wakas magkakaroon na sila ng baby girl. Hayaan mo, sweetie. Sa susunod, masiigihan ko pa. Para sure na triplets ulit. Naiiling na natatawa na lamang siya kay Drake dahil kung ano-anong kalokohan ang pumapasok sa utak nito. Masayang masaya ang Lola Francia nila at ang kanyang itay sa magandang balita na dala nila. Sa sobrang tuwa ng kanyang itay ay nagpakatay ito ng isang buong kalabaw at nagbistulang fiesta tuloy sa barangay nila. Ang sarap sa pakiramdam. Sa tuwing nakakatulong tayo sa kapwa natin. At sa tuwing napapasaya natin sila sa isang simpleng bagay. Salamat at nakilala kita, Drake. Dahil sa iyo naramdaman ko ang ganitong pakiramdam at natutuwa akong tumulong sa kapwa kong mahihirap. Huwag kang magpasalamat sa akin dahil choice mo yan at yan ang pinili mo ang makatulong. Dahil may mabuti kang puso gaya sa mga magulang mo. Alam mo, Drake, isang bagay na lang hindi ko pa natutupad. At ano naman yon? Gusto ko sana mag-aral ulit. Pagkapanganak ko, promise hindi ko kayo pababayaan kahit nag-aaral ako. Alam ko naman yon, sweetie. Kung yan ang gusto mo, sige mag-aaral ka. Nandito lamang ako, kami ng mga anak natin, para suportahan ka sa mga gusto mo. Salamat, Drake. I love you ng marami. I love you, Mrs. Aragon. Isang halik sa mga labi ang pinagkaloob niya kay Drake bilang pasasalamat sa lahat ng bagay na pinagkaloob nito sa kanya.